Espiritu Santo. Amen. Sa linggong ito, ipinagdiriwang natin ang kapistahan ng katawan at dugo ng ating Panginoong Jesucristo, Corpus Christi. At ito ang siyang daan ng pakikiisa niya sa atin, pakikiisa natin sa Kanya na nagbibigay sa atin ng lakas sa ating pananampalataya. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Ang pagbasa sa Banal na Ebanghelyo ayon kay Lucas. Luwalhati sa iyo, Panginoon. Nang panahong yun, nagsalita si Jesus sa mga tao tungkol sa karya ng Diyos at pinagaling ang mga may sakit. Kapalubog na ang araw, lumapit ang dalawa at nagbiga sa Kanya. Paalisin mo na ang mga tao na makaparoon sa kalapit na mga nayon at mga bukid upang makakita ng matutuluyan at ng makakain sapagkat tayo ay nasa ilang na po. Sinagot niya sila, bigyan ninyo sila ng makakain. Tumugon sila, 5 tinapay lamang ang ating baon at 2 isda. Maliban kung magsiyaman kami at ibili ng makakain ang lahat ng mga ito. Sapagkat may 5,000 ang mga lalaki. Subalit sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, paupuin ninyo sila ng pulu-pulutong at tig-5. Sumunod sila at pinaupo ang lahat ng tao. Pagkatapos, kinuha niya ang 5 tinapay at 2 isda. Tumingala sa langit, sinabi ang pagbabasbas, pinagputol-putol ang mga tinapay at ibinigay sa mga tao. Ang lahat ang kumain at nabusog, at sa mga lumabis ay nailigpit nila ang 12 bakod na puno ng pinagputol-putol. Ang salita ng Diyos. Purihin ka, O Kristo. Minamahal ko mga kapatid sa mananampalataya. Bukod sa problema ng kapayapaan sa buong mundo, ang isang pinakamalaking problema ay ang gutom ng mga tao. Actually, according sa United Nations, sa kanilang pag-aaral, mayroong 811 milyong mga tao ang nagugutom sa buong daigdig. Mayroong 663 milyon na mga tao ang malnourished, kulang sa pagkain, kulang sa nutrition ang kanilang kinakain. At dahil dito, sa kanilang study, ay mayroong namamatay na 25,000 kasama ng 10,000 na mga bata every day dahil sa gutom. Ang ibig sabihin, 9 milyon na mga tao ang namamatay ng gutom sa buong taon, 11 tao kada minuto ang namamatay dahil sa gutom. Minamahal ko mga kapatid, anong solusyon? Napakaliwanag ng maaring solusyon sa problema ito. Sa Banal na Ebanghelyo, ang katugunan at sinasabi, uutos ng ating Panginoon, bigyan ninyo sila ng makakain upang huwag silang magutom, huwag silang mamatay. Minamahal ko mga kapatid, sa kapistahan ito ngayong linggong ito, ng katawan at dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Itong kapistahan ito ay nagsimula sa huling hapunan. Nang kumakain siya kasama ng kanyang mga alagad, ay kinuha niya yung tinapay. At pagkatapos sinabi niya, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan. Ganyan din ang ginawa niya sa alak. Sinasabi niya, tanggapin ninyong lahat ito at inumin.
ito ang aking dugo. Nais ang ating Panginoon na sa paraang ito ay tayo laging kaisa ng ating Panginoon upang siya magbigay sa atin ng lakas. Huwag tayong magutom, huwag tayong mamatay sa ating pananampalataya. At ito hindi lamang sa kanyang mga alagad, kundi yung sinasabi niya, tanggapin ninyong lahat. Ang lahat ng ito ay tayong lahat na naniniwala sa ating Panginoon Kristo. Minamahal ko mga kapatid, totoo nga na napakahirap ang solusyon ng gutom na ito. Kaya ang ating Panginoon mismo ang nagbibigay sa atin ng sagot. Sa banal na ebanghelyo ngayon ay parang napakahirap. Sa mga alagad sa lahat ng naroon ay parang napaka-imposible na pakainin yung 5,000 mga tao, mga lalaking yun. Kulang ang 5 tinapay at 2 isda. Subalit kung bibigyan natin ng panibagong pagtingin, bagong meaning, ang himala, ang ebanghelyo sa linggo ito, makikita natin na ito na ang tunay na kasagutan ng pagkagutom ng buong mundo. Alam natin na yung mga taong yun ay sumunod sa ating Panginoon. At sa kanilang pag-alis sa kanilang tahanan, alam nila na malayo yung kanilang pupuntahan. Alam nila kung saan naroon ang ating Panginoon at malayo sa kanilang tahanan. Alam nila na hindi sila makakabalik sa kanilang tahanan para sila ay kumain. Katulad natin, kung tayo naglalakbay kung may pupuntahan at malayo ating pupuntahan at alam natin wala tayong mabibilang pagkain sa lugar na yon, magbabaon tayo. Kaya paring masabi natin na yung meaning na yon, na lahat ng mga taong naroon ay may baon katulad ng mga alagad at ng ating Panginoon. Lahat sila ay may baon, yun nga lamang sa panahon ng pagkakainan na. Silang lahat ay nagpapakiramdaman. Ayaw nilang ilabas yung kanilang mga baon. Maaari sa kanilang paningin o sa kanilang pag-iisip, ayaw ko ilabas ang pagkain ito, bakit pagkaguluhan mawalan ako. Ayaw ko ilabas ang pagkain ito hanggat hindi ko nakikita na may pagkain yung ibang mga tao. Sa mga pagsasalo-salo natin kung minsan, yung iba ang tagal nilang ilabas yung kanilang baon, yung kanilang pagkain sa kanilang kotse. Tinitignan mo nila kung maraming pagkain. At kung maraming pagkain, maaaring sasabihin nila, hindi ko nadadalhin o ilalabas yung pagkain ko sapagkat marami ng pagkain. Ganun din ang pangyayari sa banal na ebanghelyo. Ayaw nilang ilabas muna sapagkat natatakot sila na sila ay mawalan at kunin ng ibang tao. Subalit na makita nila na ang ating Panginoon mismo ang nagsimula na doon sa kanilang baon na 5 tinapay at 2 isda ay pinagputol-putol niya para maibigay doon sa mga tao. At yun ang ginawa ng mga alagad. Sinunod nila yung utos na ng ating Panginoon na bigyan ninyo ng pagkain, kayo magbigay ng pagkain sa mga tao. Nakita ito ng lahat. At dahil nakita ng lahat na nagbibigayan na nagsimula sa ating Panginoon, na nakakahiya naman ang ating Panginoon nagbigay at sila hindi. Kaya inilabas na lahat nila na yung pagkain nila. At sila ay nagbigayan, nag-sharing ng dala-dala nilang pagkain. At dito nga tama yung sinasabi nila. Labis-labis ang pagkain sa mundong ito para sa mga taong. Subalit ito lamang ay kulang sa mga taong naghahangad ng higit sa kanilang pangailangan. Minamahal ko mga kapatid, napatunayan dito na labis-labis ang pagkain. Subalit yun nga lamang ang nakakalungkot, minamahal ko mga kapatid. Sapagkat 10% ng population ng buong mundo ang mayayaman. At ang 10% na population ito
ang nagmamay-ari ng 76% ng buong kayamanan ng buong mundong ito. Kaya nagkukulang. Kung ang 10% na mayaman ito ay nag-share lamang katulad ng ginawa sa banal na Ebanghelyo, labis-labis ang pagkain. Tayong lahat ay hindi magugutom. Walang mamamatay na gutom. Minamahal ko mga kapatid, kung titingnan natin sa banal na Ebanghelyo ngayon, huwag nating tularan yung first reaction, yung unang pagtingin ng mga alagad sa banal na Ebanghelyo sa problema ng taggutom. Na sinasabi nila, Panginoon, pauwiin mo na yung mga tao para sila makapaghanap na kalang pagkain at patutuluyan. Ganito ang pananaw, ganito ang pagtingin ng karamihan. Lalo-lalo na yung mga leaders ng ating lipunan. Na yung responsibilidad nila ay pinapasa nila doon sa mahihirap at nagugutom. Yung kanilang dapat tungkulin ay ayaw nilang gawin. At nakakalungkot nga lamang sapagkat kalimitan yung mga mahihirap na yun ay pinagpapasapasahan nila sa iba't ibang ahensya ng gobyerno at iba't ibang mga tao. At dahil yung mga tulong na yun ay hindi na nakakarating doon sa mga taong yun, kalimitan ay corruption, kalimitan ay pagnanakaw na. At dahil dito, walang nakakarating o kulang ang nakakarating doon sa mga nagugutom at nahihirapan. At sa katapusan, sila ay nagsisisihan. Minamahal ko mga kapatid, dito nawawala yung espiritu ng awiting. Tayong lahat ay may pananagutan sa bawat isa. Nakatunayan, tayong lahat ay magkakapatid kay Kristo at tayong lahat ay may pananagutan sa bawat isa. Kaya sana minamahal ko mga kapatid, sa pagdiriwang natin ng kapistahan ito ng katawan at dugo ng ating Panginoon, ito'y pinapaalaala sa atin na sundin natin ang utos ng ating Panginoon. Bigyan ninyo sila ng makakain. Tugunan natin ang pangangailangan ng ating kapwa. Sapagkat kung papaano niya ibinigay ang kanyang katawan at dugo upang sa ganon, huwag magutom, huwag manghina, huwag mamatay tayo sa pananampalataya. Ganon din sana sa bawat isa sa atin, sa ating pisikal na pagkagutom. Ganon din natin ang gawin natin sa ating kapwa. Huwag tayong manghina, huwag nating ipasa sa iba ang ating pananagutan, sapagkat tayong lahat ay dapat tumugon sa pangangailangan ito. Kung tayo ang nilapitan, kung tayo ang nakaririnig, kung tayo nakakakita ng daing ng mga nagugutom, dapat bigyan natin ng katugunan ang pangangailangan, ang gutom ng ating kapwa. Maaaring masabi natin na wala tayong kakayahan. Ganito rin ang sitwasyon sa banal na Ebanghelyo. Walang kakayahan yung mga alagad, subalit ang nagpuno ay ang ating Panginoon. Ganon din ang mangyayari sa atin. Sa ating walang kakayahan, pupunuan tayo ng ating Panginoon. Yun nga lamang, sundin natin ang kanyang kautusan. Bigyan ninyo sila ng makakain. At dito gagawa ang himala ng ating Panginoon. Babaguhin niya ang pag-iisip ng lahat ng tao. At mapapakain natin hindi lamang 5,000 mga tao, kundi lahat ng nagugutom sa buong daigdig na yon. 811 million sa buong daigdig ang nagugutom. Minamahal ko mga kapatid, tayong lahat ay may pananagutan sa bawat isa. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin din. Minamahal ko mga kapatid, sa ating pagdiriwang ngayon ng kapistahan ito, pakikisa sa Eucharistia, pagtanggap ng katawan at dugo ng ating Panginoon.
Sana ito magbigay sa atin ng lakas na tumulong sa ating kapwa, lalo-lalo na sa mga nagugutom. At naway pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Kumayo kayo mapayapa. Salamat sa Diyos.